Sabi nila, what is meant to be always finds a way. Marahil nga'y totoo yun. Marahil hindi pa man tayo na ipapanganak ay nakasulat na sa bituin kung ano ang tadhana natin. Kung sino ang inalaan para sa atin. Kaya kapag nawawalan tayo ng pag-asang darating pandawan, tandaan nating palaging tama ang timing ng tadhana sa buhay natin. Dear Amihan Stories presents Hiring My Baby's Daddy, written by Jean Chua. Come on, ate, it can't be that bad. Sa loob ng consultation room, hawak ang resulta ng kanyang mga test. Nagumpisang lumamig ang sikmura ni Pinky. Your endometrial lining isn't thickening as expected for someone your age. This is likely caused by subclinical estrogen deficiency. Dagdag pa yung long-term hormonal contraceptive na ginamit mo dati para sa pagtubo ng mga pimple. This could affect your chances of getting pregnant in the future. That means, the longer you wait, the harder it might get. I'm sorry, Pinky, pero ito ang lumabas sa findings natin. If you don't find this conclusive, pwede ka pa magpa-check sa ibang OB-GYN. No, I trust you, ate. Hindi ko lang inaasahan na may ganito na pala nangyayari sa loob ko. That's why it's important to have a regular checkup every once in a while. Mabuti na rin at nalaman natin na maaga. You can plan ahead about what to do. Ano nga ba dapat niyang gawin kung sa edad na 26, nakitang nagninipis ang lining ng kanyang matres? Sa hinaharap, baka hindi na kayanin mag-sustain ang pagbubuntis. Paano mabubuo ang fetus kung wala namang mapagkakapitan sa kanyang bahay bata? Gusto pa niyang mag-anak at bumuo ng pamilya. She wants to experience giving birth and be a mom someday. Pinky is single dahil busy pa siya sa career. She can't entertain a lover seriously. Ngayon, nalaman pa niyang bilang na lang ang taon sa kanyang matres. Maybe pills will help? Wala bang treatment plan ang pwede sa akin, ate? Meron naman, pero iniisip ko rin ang hectic na schedule mo pati ng ugali mo mismo. Can you really take care of yourself and follow the treatment without missing days or appointments? Well, mag-aalarm ako. Kakain ng husto sa oras at hindi iinom. Think about what I told you a while ago. Pagkatapos nun, let's meet and let me hear about your decision. Sige po. Umalis siya sa klinik ng kanyang ate na mabigat ang dibdib. Lumalago nga ang restaurant niya ngayon. May ganong eksena naman sa kanyang katawan. When there are good times, asahan ng kasunod niyon ay bad news. When Pinky met with her friends through video call, gulat din ang mga ito sa naibalita niya. Sabi ni Ate Lani, kapag nagtagal pa, may chances of getting pregnant by 30 will be slim. Girl, no way! Ikaw pa nga sa atin ang pinaka-healthy and lifestyle Wala kang bisyo and you will still sleep early. Daing ni Steph habang kumakain. Life is unfair talaga. I'm sorry, Pinky. Alam namin na gusto mong magka-baby in the future. Gatong naman ni Mariam. It is what it is. Sabi niya habang sinasabunan ng sarili sa bathtub. Mar, mababa ang chance na magbuntis siya sa hinaharap but so what? Excuse me, Steph. Napaka-insensitive naman ang sinabi mo. No, hear me out. Pinky, so your older sister said pregnancy is almost impossible in the future. That doesn't mean you can't do it now. Natigilan siya dahil sa narinig. Ano ka mo, Steph? Can I say that this is like a bad idea? Komento ni Mariam na hindi nila pinansin ni Steph. Find a willing man and get his sperm and voila! You can have a baby on your own. You don't have to worry about it in the future. Kung mag-aasawa ka man, just explain it to them. Fine naman na matatanggap ang decision mo. Steph, nakain mo ka na ba ng gamot mo? Tunog hindi pa There's no way that Pinky will consider that. Right, Pinky? What if wala akong natitipuhan lalaki ngayon? I can't imagine just any guy na pwede. Napapaisip na sagot niya. OMG, Pinky! Napasigaw na si Mariam. Natawa siya dito. Chillax, Mar. Nag-iisip lang naman kami ng mga possible choices ko, di ba, Steph? True. In the end, si Pinky pa rin naman ang masusunod.
I'm sure pag-iisipan niya na mabuti yan. Well, if that's the case, may sperm banks naman dito sa Pinas. Masisigurado mo pang healthy ang makukunan mo at para walang bias, hindi mo kilalang ama ng bata. You can still adopt. You don't need to experience childbirth to feel motherhood. May mga babae at lalaki talagang hindi magkanak at hindi kabawasan ng pagkatao yon. Pangangaral ni Mariam. Mar, I still have the chance to have my own baby kaya hanggang kaya pa susubukan ko. I will inform you guys in the next few days about my decision, alright? Ay, we will be here, Pinky. Lots of love, my dear. Naputol na ang tawag, subalit umiikot pa rin sa ulo niyan sinabi ni Steph. Sa tulong ng sperm bank, hindi na siya mag-aalala sa mangyayari sa hinaharap. Kahit hindi na siya mag-asawa, may anak naman siya. Kaya nakapagpasya na siya. I can't believe this happening! Anang isa sa mga kaibigan ni Pinky. Magkasama ang mga magulang, ate at mga kaibigan ni Pinky sa isang round table. Ang nasa sentro ng lahat ay hindi pagkain, kundi isang positive na pity. Pinky, ang sabi ko pag-isipan mo, what is this? Malungkot na sabi ng kanyang ate. You don't understand the pressure of time on my body, ate. Masaya ako sa ginawa ko kaya sana matanggap niyo ang desisyon ko. May treatment plan naman available for you. Ano ba yan? Masyado ka nagpapadalos-dalos eh. Sagot nito. Umiling siya at ipinaglaban ng kanyang desisyon. Sawa na akong uminom ng gamot o magturok ng kahit ano. The blessing is right here, right now. My love, the baby will never know its father. Ayos lang ba sa'yo yun? Tanong ng kanyang ina. Ma, I didn't say hindi ako mag-aasawa. I am now a single mom. My future husband will definitely accept this baby. Kung hindi, then there's no point in marrying someone. Kung sigurado na po si Pinky, wag na po natin siyang ipitin. Hindi naman natin may babalik sa garapon ng baby na to. Can we be happy for her? Sa wakas po, hindi naman bigat ang pakiramdam ni Pinky sa sarili niya. Pagtatanggol ni Steph. Sumang-ayon naman si Mariam. Girl, Steph and I will move in your house kapag nasa huling trimester ka na. Aalagaan ka namin for sure. Thank you guys. Can you accept my decision, ma, pa? Ikaw ate. You know that we love you so much. Your baby is welcome. Anang papa niya. Napangiti si Pinky. Things are looking good. Kahit hindi man siya palarin sa pag-ibig, may baby na siyang pauulanan ng pagmamahal. Ayaw niya lang talaga mapag-iwanan ng panahon na wala man lang anak na makakasama. 8 years later, Pinky! First day ngayon ni Bew sa school! Let's go! Sigaw ni Steph sabay ang sunod-sunod na pagbusina. Patapos na kami! Bew, nag-CR ka na ba? Baka maihi ka sa daan! Nagpaikot-ikot ang 7 taong gulang na bata sa pwesto at umiling. Me is fine, Mama. I don't feel scared. Really? Proud ang umiti si Pinky. Very good naman ang baby na yan. Yes, school is not scary, Mama. If they fate to me, I will fate to them. Napailing siya sa sinabi nito. No fighting. Pupunta ka ng school para matuto at hindi para makipag-away, Diyos me ka. Lumabas sila ng bahay at sinalubong si Steph sa convertible car nito. Nakababa ang bubong ng sasakyan at nakasandalang kaibigan niya sa hood ng kotse, habang suot ang isang sunglasses. Steph looks like a model. May event ako pagkatapos nito. Inagahan ko lang dahil ayoko mamiss ang first day of school nitong aking favorite baby boy. He looks so good in a uniform, Pinky. Anito sabay yakap kay Bew. Picturean mo kami mamaya sa labas ng room niya ha. Ilalagay ko sa photo album. Sige, tara na. Seatbelts niyo. Naging katuwang ni Pinky sina Steph at Mariam sa pagpapalaki kay Bew. Hindi nagbibilang ang mga ito nang naitulong sa kanya. Buong puso kong sumaklolo kapag hindi na niya kayang pressure. She was blessed to have them as a friend. Kumusta naman ang problema sa restaurant? Tanong ni Steph nung sila na lang ang laman ng sasakyan. Ihahatid siya nito sa main branch ng restaurant niya. Maraming gustong mag-pull out na investor. The revenue was low, lalo pat may issue. Hindi ko naman alam kung saan kukuha ng ipambabayad sa kanila. Sagot niya. Nagkaroon ng issue sa food safety ang kanyang restaurant nung makakita di umano ng ipis sa pagkain ng isang influencer habang nagbablog. Alam niya, up to standard ang operating procedure ng kanyang mga tauhan. They were all certified with health clearances.
Isa pa, kahit kailan na hindi sila lumagapak sa cleaning inspection, kasabay pa sa problema ang pag-aaral review ngayon. This is all draining. Narinig ko may mga nagkasakit daw matapos kumain sa isa sa mga restaurants mo. This is getting out of hand, Pinky. May mga nagpapadala na rin ng mga sulat sa akin. No prints, no return address. Minsan nakikita ko na lang sa pinto ng bahay ko. Lahat ng yung sinasabi, dapat magsara na lang ako ng business. Nagulantang si Steph. Call the police. No, ang OA naman yan. Lalabas lang akong defensive. Girl, nakakarating na sila sa bahay mo. Hindi ka ba kinakabahan? What about you? Napabuntong hininga siya. Nag-hire ako ng bodyguard. Darating sa opisina yun mamaya. Sinabihan ko na rin ng teacher ni View na huwag siyang palalabasin ng room hanggat hindi pa ako dumadating. Bibigyan ko si teacher ng gift as a thank you. Siyempre, pinapakuha ko ng CCTV footage ng branch kung saan kumain ng influencer na yun. Patatagalan pa kasi 1 linggo na rin ang lumipas eh. Grabe yung provision na dala nun sa business ko. Buti sana kung totoo eh. I trust my staff so mahabang proseso to. I wish you all the best, Pinky. Basta ba kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ni Mariam ha. Thank you, Steph. Pagdating ni Pinky sa trabaho, nagtaka siya sa pagbubulong-bulungan ng kanyang mga staff. Kahit ang 2 cook niya ay lumabas para sumilip sa opisina. Chef, may problema ba? Untag niya. Ay, Ma'am Pinky, nakarating ka na pala. Bakit naman ang sama niyo makatingin dyan? Napailing ang matanda. May pinagkakautangan ka ba, ma'am? Hindi naman sa nangingialam ako pero kinakabahan ako para sa inyo. May pumasok kanina sa office mo, mukhang maniningil ng utang. Ang laki ng katawan, maangas ko makatingin. Sinasabi ko sa'yo, magtawag ka na ng pulis. Maniningil ng utang? Napailing na lang siya dahil sa narinig. Pinakalma niya muna ang kanyang cook sa kataas noong pumasok ng opisina. May lalaki nakaupo sa tabi ng kanyang desk. Tinitigan nito ng maigi ang picture nila ni View na naka-frame sa kanyang mesa. He was wearing a black muscle shirt, pinatungan ng itim na leather jacket at faded na pantalon. Nang tumayo ito, halos mapatras si Pinky dahil hanggang dibdib lang siya nito. He's huge and was built like a tank. Mukha nga itong collector ng utang. Gwapong kobrador ng utang. Pag-segue ng utak niya bago siya tumikim. You are? Leon De Silva. Good morning, ma'am. Ako ang pinadala ng agency para bantayan ka. Marahan itong kumausap at mukhang hindi naman magaspang ang pag-uugali. So, you're my bodyguard. Usap-usapan sa labas na ikaw ang kukubra ng utang ko. My name is Pinky. Marunong ka bang mag-drive? Tanong niya, sabay ang pagtanggal sa suot na blazer at sinabit yon sa coat rack. Umupo siya sa kanyang recliner at hinagod ang buhok sa isang pwesto. Naabutan niya ang pag-iiwas ni Leon ng tingin at ang bahagyang paglunok nito. Ano po bang sasakyan ang tinutukoy niyo? Motor, kotse, just the usual. Marunong po ako. Nakuha pa nito magbiro. Marunong din akong magmaniobra ng backhoe, ma'am. Natawa siya. Aanin ko yan. Kainan ng business ko at hindi construction. Umupo ang lalaki sa tapat niya at tumango. I can fly a small plane, jet ski o kahit bangkang motor. I'm a good driver, Ma'am Pinky. Siya naman ngayon na nagpaiwas ng tingin. Good for you. Now, shut up ka muna. May mga asikasuhin lang ako mga papeles. Kung nauuhaw ka o nagugutom, pumunta ka lang sa kusina at sabihan mo sila doon. Okay, thank you, ma'am. Hindi komportable si Pinky na tawagin siya nitong mama. May kung ano sa boses ng lalaki na nagpapakiliti sa kanyang tainga kapag tinatawag siya nito ng ganon. Leon, just call me Pinky na lang. Okay, Pinky. Napatulala na lang siya sa kawalan dahil mas lumala ngayon ang hindi may paliwanag na pag-iinit sa kanyang tainga. The man has an oozing appeal. Maya-maya, tinawagan siya ng kanyang ate upang humingi ng update sa mga nangyari sa kanyang business. If you need time to rest, sabihan mo lang kami. Anyway, nandiyan na ba yung bodyguard mo? Tanong nito. Kinakaya ko pa naman po, ate. Sagot niya habang nasa banyo ng kanyang opisina. About him? Yes, nandito na siya. He is very big. Tapos ang lalim ng mga mata niya, para bang kaya niyang basahin ang laman ng utak ko? I can't even look at him in the eye. He's also tall. Masama ba yan for a bodyguard? I don't know. Basta kinakabahan ako sa lalaking yun eh. He's Leon, by the way. Napasinghap ang kanyang ate. Pinky Alecho,
Are you attracted to that man? Attracted agad? Hindi naman siguro. I just like how he looks. He's strong and his voice sounds good. So, attracted ka nga sa bodyguard mo. Oo? Mawawala din siguro agad to ate. Dala lang yata ng stress. Sana nga. Well, I have to go. Nandito na raw ang next patient ko. You take care, okay? Napangiti siya. Yes, ate. Naputol ang tawag. Tinignan niya ang sarili sa salamin at nag-ayos ng buhok. It's been so long at ngayon lang siya ulit na-attract sa isang lalaki. Oh well, hanggat wala siyang gagawin, walang mangyayari. Siguro nga hindi rin siya type ni Leon. Ipinilig ni Leon ang ulo sa isang banda at napaisip. Mukhang hindi alam ni Pinky na hindi soundproof ang banyo. Lahat lang naman ang galaw nito at mga pinagsasabi sa banyo ng opisina ay rinig na rinig niya. Loud and clear. Hindi niya alam kung sinong kausap ng kanyang bagong amo but they seemed close. Ang naalala niya, nabanggit ni Pinky ang salitang ate. Nagugutom ka ba? Mukhang tulala ka. Bungad ang babae na makalabas ito ng banyo. Pinigilan ni Leon ang mapangiti. Hindi naman. Anong oras ang alis mo, Pinky? Maaga ko nag-out. Mga 4 p.m. Alis na tayo dito. Sige po. Inobserbahan niya ang kilos ng babae pero agad ito nakapag-concentrate sa trabaho. Ang atraksyon nito para sa kanya ay klarong panandalian lang. Si Leon ngayon ang parang timang na nakatitig sa kanyang bagong madam. She's flawless. May peklat man ito sa bandang braso, hindi kabawasan yun sa likas nitong alindog. When a woman is attracted to a man, kadalasan ay harmless at para kakiligan lamang. Ngayon, kung lalaki ang attracted sa isang babae, may dalang paghahabol ang tipikal na kasunod. Kaya Leon, ibaling mo na sa bintana ang tingin. Saway niya sa sarili. Kauuwi niya lamang mula South Korea. Nung hindi magbunga ang MMA kickboxing fighting career niya doon, umuwi siya sa bansa para magpahinga at mag-decide kung ano gagawin sa hinaharap. He's getting old. Itong gig kay Pinky ang kanyang unang trabaho sa pagbabalik ng bansa. Kahit ganun man kaganda si Madam, work is work. Ngayon kapag natapos ang kontrata, ibang usapan na yan. Pagtuntong ng 4:00 ay agad na nag-ayos si Pinky. Nakasunod naman si Leon sa bawat galaw nito. Paglabas nila ng opisina, saka naman dumaldal ang babae tungkol sa sitwasyon. Ang totoo niyan, wala ka naman masyadong gagawin. Kailangan ko lang makita ng iba na hindi nila ako basta-basta malalapitan, you know? Anyway, tara na. Baka naghihintay na si Beau. Yung batang kasama mo sa picture na nasa desk mo? Oo, he's 7 years old this year. Unang araw niya sa grade 1. Ang bilis ng panahon. Nagtataka siya kung nasaan na kaya ang ama ng bata. Mukhang hindi naman malungkot si Pinky. Hindi kaya annulled na ito sa unang kasal? Masyado na ako nagpapaka-investigador sa buhay niya. Ngayon pa lang naman kami nagkakilala. Anya sa sarili. Tanga lang ang lalaking mangiiwan kay Pinky. Self-made ito, hindi mapagmataas at mabait lalo na sa mga staff. Hindi kayo magkamuka. Komento niya na ikinailing lang ng babae. Pag nakita mo siya sa personal, magbabagong isip mo. Ngumiti lamang siya para asarin si Pinky. Ipinagmaneho niyang babae gamit ang kotse nito hanggang sa elementary school. Mama! Matinis sa sigaw na isang batang lalaki kahit 15 metro pa ang layo ng ina nito. Natawa si Leon. Mukhang lalamunan lang na Pinky ang namana ng bata dahil sa malakas itong boses. Hi mommy and daddy, napakagaling ng anak niyo sa first day niya. Marami na rin siyang friends sa classroom, right Beau? Imporma ng teacher na naghihintay sa pinto ng silid-aralan. Naaliw si Leon sa mapanuring tingin ni Beau sa kanya. May naalala siya sa mukha ng bata pero hindi niya masabi. No, it's not Beaumont's father. Bodyguard namin siya. Sabi ni Pinky. Ha? Nagpapailing-pailing pa ang tingin ng teacher sa kanya patungo kay Beau bago malamian tumango. Ganun po ba? I'm sorry, nagkamali si teacher. Ayos lang teacher. Ito nga pala, pagkain po. Naku ma'am, hindi ko po pwedeng tanggapin yan as it is against my ethics as a teacher. Tuwing Teacher's Day lang po ako tumatanggap ng token of appreciation mula sa estudyante pati na sa parent. Kahit wala po yan, mababantayan ko mga bata. Please keep it ma'am. Oh, I'm sorry. Sige, sa Teacher's Day babawi po ako. Salamat Teacher Lynn. No problem ma'am. Ingat kayo sa daan. Goodbye Beau. Goodbye teacher!
Inabot ni Leon ang backpack ng bata at isinokbit sa braso saka namulisa. Sinundan niya ang dalawa sa paglabas ng school. Nak, tama ba yung dinig ko? Tawag mo kay Ma'am Checher? Umayo sa pagtayo ang bata at nag-angat ang kilay. Lahat kami tawag kay Ma'am Checher. Good morning, Checher. Goodbye, Checher. Speak with me nga, Bew. Tell me, T. Sumunod naman ang bata. Teacher. Teacher. Oh, marunong ka pala eh. I know how to speak teacher but my classmate says Checher. Napatango si Leon dahil naintindihan niya sa wakas ang punto ng bata. Gusto niya makisabay sa mga kaklase niya para hindi siya naiiba. But that's not correct kasi Bew. Pangangaral ng ina nito. Okay, I will say teacher from now on. Good. Pag-uwi natin, ipaghahanda kita ng snacks. Anong oras nga ulit matatapos ang duty mo, Leon? 8:00, pwede na ako umuwi. Sagot niya bago pinagbuksan ng kotse mag-ina. Unang araw mo naman ngayon, kahit hanggang matapos lang tayo mag-snacks okay na. Naku naman, Pinky. Ako may ipit kung ipipilit mo yan. Oh, okay, fine. Bew, ito si Tito Leon. He will protect us. Tumango lamang ang bata at nagmano sa kanya. Hello po! Hinawakan niya ang buhok ng bata. Halos gusto niya itong yakapin. Kung magkakaanak man siya balang araw, gusto niya na ganoon kapogi. Baka sakalin ako ni Pinky kapag niyakap ko na lang biglang anak niya. Ngumiti na lang siya kay Bew saka nagmaneho. Pagdating nila sa bahay ay agad na tumakbo si Bew papasok. Iniwan sila ni Pinky. Pareho na lang silang napabuntong hininga. He did very well, sabi ni Pinky habang inaabot ang susi ng kotse sa kanya. Palakaibigan niya si Bew pero gusto niya magkasama kami lagi. Buti na lang hindi siya umiyak. Para sa isang bata, ang tapang-tapang niya. Ang sama pa makatingin sa akin, ikaw lang yata tong crybaby. Pangasar ni Leon habang nilalak ang gate. Excuse me? Normal lang sa ina maging emotional, no? Siguro hindi ka pa nagkakaanak kaya hindi mo gets. Wala sa plano pero kung mahal kong isang babae, oo, sa kahit ano. Patuloy ni Leon sabay ngi. Tipikal sa mga lalaki, pinangungunahan ng damdamin ng desisyon. Sabay kurot ni Pinky sa kanyang braso. Parang kinikiliti na malalambot itong daliri ang kanyang balat. Ouch! Biro niya. Akala ko sa labas manggagaling ang panganib pero dito pala. Kailangan ko sigurong isuot ang body armor ko bukas. Baka sa sumunod may sapak na. Ipagluluto pa kayo ng merienda. Tabi. Tutulungan kita. Ang sama pakinggan ako tong empleyado pero pinagsisilbihan mo ko. I've always treated my staff like they're my family, okay? Pero kung mapilit ka, fine. Abutin mo yung harina sa cabinet kasi hindi ko abot. Kami nga, Pinky. Habang si Pinky ay abala sa paglabas ng mga gagamitin sa kusina, si Leo naman ay nagmasid sa interior ng bahay. Napansin niyang maraming laruan si Bew, mula sa mga Lego hanggang sa educational puzzles. May framed pictures pa ng bata mula pagka-baby hanggang sa kindergarten days nito. Very homey. Pansin niya sa sala. Sumilip siya sa isang shelf. Kumpleto ka sa photo albums, oh. Oo naman, oh. Wala akong love life, at least may memories ako with my kid. Napatango si Leon. So, single si Madam. Nice. Strong independent mom, Pinky? Biro ni Leon saka tumabi rito sa counter. Exactly. Sagot ng babae. And I don't need a man. Nakataas sa noon nito habang sinasabi yun. Gusto tuloy pitikin ni Leon ang ilong nito o di naman kaya pitikin na noo. Natawa na lamang siya. Oo nga naman, you don't need a man to love. Di mo na rin kailangan ng protector. May bodyguard ka na nga eh. Iba naman ang bodyguard sa love life. Nakapamaywang si Leon. Gusto niya sabihin kay Pinky na, di ba attracted ka sa akin? Gusto mo kaya ang muscles ko? Pero baka ma-far siya nang wala sa oras. Anong gusto mo lutuin? Yung madali lang para naman makapagpahinga ka na agad. Chocolate pancake lang. Paabot ako ng harina. No problem, mama. Ani Leon sabay kindat. Pinky na lang sabi ang itawag mo sa akin, Leon. Nagkunwari siyang hindi napapansin ang pagpula ng pisngi nito. Oh, sorry, Pinky. Napailing ang babae. Ang kulit mo rin, no? Pagkaluto, sabay silang kumain. Maya't maya'y kinakausap niya si Pinky at pinupuri ang luto nito. Si Bew ay nakaupo sa kabilang side ng mesa. Kumakain habang paminsan-minsan ay titingin sa kanilang dalawa, lalo na kapag medyo tumatawa ang ina nito.
Ma, I want water. I don't want juice. Ani Bew sabay hawak sa lalamunan. Mabilis na tumayo si Leon at pumunta sa kusina. Kumuha siya ng pitsyal sa ref at tilagyan ng tubig ang baso ng bata. Nakita niyang may chocolate syrup ang bibig nito kaya pinunasan niya gamit ang daliri. Kung pakiramdam mo may dumi sa mukha mo, punasan mo agad ang tissue. Big ka na kaya kailangan lagi kang malinis. Payo niya sa bata. Ngumiti si Bew sa kanya. Naliligo ko mag-isa everyday. I'm clean. Napatitig si Pinky sa kanila. Ako na, Leon. Oh, pasensya na. Nagluto ka kahit buong araw kang may naasikaso sa trabaho. Naisip ko lang na ako nang gagawa para naman hindi ka natatayo. It's fine. Sanay naman ako. Okay, hindi na mauulit. Umayos sa pag-upo si Leon at sinaway ang sarili na huwag nang manghimasok ulit. Pagkatapos kumain, nagligpit si Pinky habang siya'y nagbantay kay Bew. Panay ang pagkukwento nito ng mga natutunan nito sa school. Sa mga simpleng sandaling yon, hindi may tatangging may namumuong pamilyaridad at aliw sa pagitan nila. Naisip sa wakas ni Leon ang gustong sabihin kanina. Naaalala niya ang sarili kay Bew. Matapang pero masunurin pa rin sa ina. Makulit pero hindi naman mapilit na bata. Kapag nakatitig siya kay Bew at nakatingin din ito sa kanya, para siyang nananalamin. Nang matapos na mag-ina, hinatid ni Pinky si Bew sa kwarto nito bago siya sinamahan sa sala. Nakasandal pa si Leon sa sofa. Hawak ang isang photo album na nakuha niya sa shelf. Ang cute pala ni Bew nung baby pa siya. Komento niya. Siyempre, kanino pa ba naman magmamana? Sabi ko naman sa'yo magkamukha kami. Sige nga para patas, posing ka nga na ganito. Hamon ni Leon na tila nanunokso. Huy! Daing ni Pinky bago siya hinampas sa braso. Nakanguso si Bew dyan eh, gaganyan din ako. Titingnan lang kung pareho ba. Natatawa si Leon sa ekspresyon nito. Para bang hindi alam ni Pinky kung susunod ba sa sinabi niya o maiinis. Tumayo na ito at pumalakpak. Alright, enough for the day. Magagabi na't babiyahe ka pa pauwi. Salamat sa pagkain. Maglalaka na ba ng pinto? Oo, see you tomorrow. Hinatid siya nito hanggang sa gate. Pagkatapos, kumaway at nagsara na ito. Napangiti si Leon. Akala niya, boring ang pagiging bodyguard pero nagkamali siya. He just met an amazing woman. Ang huli niyang naging girlfriend ay nung nasa South Korea pa siya at kahit yon, hindi naman gaano nagtagal. May naipundar naman siyang bahay at lupa dahil masinop naman siya pero sasapat ba yon para pantayan ng babaeng gaya ni Pinky? Mahiya ka nga, Leon. Saway niya sa sarili. Empleyado ka lang, antas masyado na ambisyon mo. Lumipas ang 2 linggo at nasanay na si Pinky sa presensya ni Leon. Ang aga-aga nitong pumunta sa bahay niya at late na kung umuwi. Kung hindi niya paalisin ang lalaki, maghihintay ito sa pinto hanggang sa mapansin siya. Natatawa tuloy si Pinky dahil para itong aso na golden retriever. Naghihintay lang na tawagin at lalapit na sumasayaw ang buntot. Sa lolo't lola muna si Bew ngayong weekend. Imporma niya habang inaayos ang hikaw sa harap ng salamin. It's their day. Gusto raw nila makabonding ang apo nila. Sakto naman dahil walang pasok. Good for you. Sabi ni Leon habang nakasandal sa pinto ng kwarto niya. Nakaputing t-shirt at jeans ito ngayon. Casual man ang dating, mukhang lagi naman itong handa sa panganib kahit sa bar lang ang kanilang destinasyon. Ano, sure ka bang gusto mo sumama? Tanong ni Pinky. Tinitingnan niya ito sa salamin. Baka mainip ka lang doon. Ma'am, trabaho ko to. Sagot ni Leon habang nakangiti ng bahagya. Besides, curious ako kung paano mag-party ang isang single mom/entrepreneur. Nope, wala akong balak mag-party. I just need a drink. A drink, ha? Isang baso o isang bote? Dahil sa pagkakalugi ng restaurant ko, sige, isang malaking bote. Hindi na nagsalita si Leon. Kinuha nito ang jacket at bag na nasa kama saka lumapit sa kanya. Ready ka na? Tanong nito bago isinilid sa kanyang braso ang jacket. Ang ganda ng ayos mo ngayon. Ngumiti si Pinky. Thank you, let's go. Ang bar na pinuntahan nila ay medyo upscale. May live acoustic music, ambient lighting at hindi masyadong maingay. Tamang lugar para mag-emote, magpakalasing o simpleng kwentuhan. Sa isang sulok ng lounge, umupo sila. Umorder si Pinky ng latest drink habang si Leo naman ay nag-juice lang. Bakit ayaw mong uminom? There's no danger. Matagal na kitang kasama, wala namang peligro.
Pero hindi mo pa rin tinatanggal ang serbisyo ko. Sagot ni Leon. Alam ko naiilang ka lang kasi hindi ka sanay na may bodyguard. Mag-usap tayo kung trip mo. Natawa si Pinky. Fine. I would like to have you as a friend at hindi itong ganito. Napailing na lang siya. She wants Leon to be more than just a friend actually. Lumalang atraksyon na nararamdaman niya para rito. He is the epitome of a manly man. Lagi silang magkasama pero kailangan niyang magpaka-prim and proper. Sino lalaki makukontento na maging kaibigan ka lang? Bibigyan ko ng 10,000. Napalingon si Pinky. Dami mong pera ha, and that was smooth. Hindi ako nagbibiro, sinasabi ko lang ang obvious. Napailing siya, sabay siya't muli ng alak. Maya-maya ay ramdam ni Pinky ang hapdi ng alak sa lalamunan. Ramdam din niya ang bigat sa balikat. Parang yung dami ng tanong na walang sagot tungkol sa negosyo niya ay nawala na lang bigla. Paano siya babangon mula sa public backlash na natatanggap? Wala siyang oras para matakot. Pero ngayong may konting alkohol na sa sistema niya, parang lumabas lahat ng bigat. Alam mo ba, Leon? Pagkukwento niya sabay tagay ulit. Pinagpawisan talaga ako nung may naglabas ng video tungkol sa restaurant ko. I know my team, I trust them. Pero sa mata ng publiko, marumi kaming lahat. Tahimik lang si Leon at nakatingin sa kanya. Pinakinggan lang siya nito. Gusto ko lang namang kumita. Gusto ko lang mapalaki si View ng maayos. Pero bakit parang lahat na lang na magandang bagay? Sinusubok kung gaano mo talaga kayang panindigan. Life is like that. Sagot ni Leon. Sometimes, you win the hearts of people. Sometimes, sasabihin nila may ipis ang pansit niyo. Napanguso tuloy siya sa sinabi nito. Sinabi pa ng iba na baka pusa ang sahog ng ulam namin. Ay, naiiyak na naman ako. Reklamo niya. Alam ko, hindi mo obligasyon makinig sa drama ko pero salamat. Basta si Madam Pinky ang amo, may specialization na required. Sagot nito. Part ng job description na aluin si Madam kapag malungkot. Liar. Wala sa kontrata yun. Bodyguard ka, hindi emotional support dog. Eh di dagdag natin yan, hindi ka naman nakakapagod na kausap eh. Natawa ulit si Pinky pero may bahagyan lungkot sa dulo ng halakhak niya. Bakit ba sarap mong kausap, Leon? Malulungkot dapat ako ngayon kasi wala akong friends eh. Nag-text sila kanina lang, they can't come. I should just go home instead. Sige lang, nandito naman ako. Iatid kita pa uwi ng bahay mo. Nandito ka na, Pinky. Minsan hindi, nawawalang pagod ang simpleng tulog lang. Fine. Wala namang kasa sa akin ang uminom ng kasama ka. You're great. Or maybe dahil... Napahinto siya. Tinitigan niya ang lalaki. Dahil mukha kang safe. Mukhang safe lang? Akala ko pa naman attracted ka sa akin kaya gusto mo akong kasama. Sinabi mo yun sa ate mo 3 weeks ago. Wala na ba ngayon? Saglit na katahimikan. Tanging soft guitar ng acoustic band ang naririnig. Hindi makagalaw si Pinky dahil sa sobrang gulat. Gusto mo na bang umuwi? Tanong ni Leon. Tumango si Pinky. Baka kung ano pa masabi ko rito, baka mapahiya lang ako. Nakakaloko ang ngiting ibinigay nito sa kanya. Mukhang natutuwa si Leon na biruin siya ng ganun. Let's go. Sa loob ng kotse, habang binabaybay nilang kalye pa uwi ay tahimik lang si Pinky. Nakatingin siya sa labas ng bintana, nakasandalang noo habang pinipilit na huwag maluha. Masakit ba ulo mo? Seryosong tanong ni Leon. Napalunok siya. Hindi naman, pero pakiramdam ko sasabog ang ulo ko sa hiya. May tubig sa compartment, yun nga lang hindi nakakatanggal ang hiya ang tubig. Kinuha niya ang bottled water at uminom. Napapikit siya. May I remind you na amo mo ko? Binibiro mo ko ng ganyan, hindi ka ba natatakot na i-fire kita? Pagtingin niya kay Leon ay seryoso mukha nito. Hindi nakangiti, hindi nangaasar. Tahimik lang. Para bang may malalim itong iniisip habang nagmamaneho. Bumaba ang tingin niya sa braso nito paangat sa panga na may tumutubong balbas. This man looks like a walking wet dream. Nang iangat niya pantingin ay naabutan niya ang mga mata ni Leon na nakatingin sa kanya na mariin. Napaubos siya nang wala sa oras. I am so dead. Bulong niya sa sarili. Leon? Pagtawag niya nung kumalma siya kaunti. Anito na ang mga matay na sa daan na ulit. Wala lang. Hindi ka ganyan kanina sa bar. Ngayon ka pa ba mailang sa akin? Napangiti si Pinky kahit may bahid ang pagod ng kanyang mga mata. Alam mo ba minsan naiisip ko, paano kung wala si View?
Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ni Leon. Hindi dahil sa ayoko nandyan siya ha. I'm so grateful kasi kung wala siya ngayon, sa edad kong to hindi na ako magkakababy. Mahal na mahal kong batang yon. Pero iniisip ko lang, kung wala siya, baka mas madali lahat. Mas makakagalaw ako para sa trabaho. Mas konti ang pressure pero hindi rin pala. Kasi kung wala siya, para saan pa tong lahat ng pagsisikap ko? Dahan-dahang itinigil ni Leon ang kotse sa gilid ng daan. Pinky. Tumingin siya dito. Hindi ako tatay, pero marami na akong piniling bagay sa buhay ko na may kapalit. Sakripisyo kumbaga. At sa lahat ng nakita ko sa'yo, alam kong ikaw yung tipo ng tao na kapag pinili mong isang desisyon, hindi mo kailanman bibitawan o susukuan. Ayos lang mapagod. Ang hindi okay, yung sumusuko na lang bigla. Hindi agad nakapagsalita si Pinky. Nakatingin lang siya kay Leon. Malakas ka, na kaya mong panindigan si Beau. Sabi pa ng lalaki. Sa isang iglap, patingalan lumapit si Pinky sa driver's seat. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya. Baka ang alak, ang lungkot, ang bigat sa kanyang dibdib, o ang katotohanan gusto lang niyang may masandalan kahit saglit. Pero tumapang siya bigla. Hinalikan niya si Leon. Hindi yun halik na aangkin, hindi agresibo. Pero imbis na matapos agad ay dahan-dahan pa yung lumalalim. Kumapit si Pinky sa balikat ni Leon habang ang isa niyang kamay ay napunta sa batok nito. Hindi umatras si Leon. Maingat pa nitong sinalubong ang halik niya. Marahan. Tila sinusukat kung dapat ba nilang ituloy ang ginagawa. Maya-maya'y kumalas si Leon. Hinawakan nito ang pisngi niya. Ang lakas ng loob porket lasing ka. Natahimik siya at bahagyang ngumiti. I'm a little tipsy but not drunk. Okay. Bumantong hininga si Leon. Pero ayokong isipin mo bukas na sinasamantala kita. Hinabol niya ang kamay nito at ibinalik muli sa kanyang pisngi. No. Hindi ko yun iisipin. Sabi niya. Sigurado ka? Tumango siya pero bigla ring natawa. Tila ba natauhan siya bigla at binitawan ng kamay nito. Grabe! Nakipag-makeout ako sa kotse kasamang bodyguard ko. Wala na talaga yata akong magawa sa buhay eh. This is bad. Nangyayari lang ang ganito sa movies eh. Ngumiti si Leon kahit halatang may tension pa rin sa mga mata nito. Pwede pa nating itigil ang eksena. I-clip natin. Palitan ng genre. Too late na ilabas na sa TV. Nakatatak na sa utak ko. Biro ni Pinky. Bumalik siya sa pagkakaupo na maayos saka muling sumandal. I'm sorry. Don't be. Sagot ni Leon. Pero sa susunod, kung hahalikan mo ko ulit, siguruhin mong hindi dahil sa stress. Tumango siya. Deal. Tahimik silang dalawa habang muling pinandar ni Leon ang sasakyan. Pero hindi awkward ang katahimikan. May naiwan. Isang sandaling hindi nila planado pero parehong hindi kinakaila. Pagdating nila sa bahay, bago bumaba si Pinky ay muling nagsalita si Leon. Magpahinga ka na, bukas, bagong laban. Tumango si Pinky. Leon, thanks for everything. Ngumiti ito sa kanya. Sabihin na lang natin na kasama yun sa kontrata. Habang pinapanood niya ang pag-alis na lalaki mula sa bintana ay hindi niya mapigilang mag-alala ng kaunti. Lumalagpas sila sa kontrata. Hindi na may babalik ang professionalism na pinepeke niya kapag nasa paligid ito. Napapaisip tuloy siya. Obvious ba na gusto kong makakisulit kung magbabar ako bukas tapos magpapahatid ako sa kanya? Napahawak siya sa noo. Oh my gosh! Mag-unos dili ka, Pinky! Sabado ng umaga. Dumaan ang isang linggo na hectic para kay Pinky. Inulan agad siya ng trabaho kaya wala siyang panahon para isipin ang sariling love life. Nakahinga lang siya pansamantala pagdating ng weekends. Mama, si Lolo pinalaro ako ng chess. Natalo ko siya isang beses tapos natalo niya ako mga 3 beses. Kuwento ni Beau habang nakaangkla ang braso sa kamay niya. Oh, matatalo mo na si Lolo ng sunod-sunod. Just keep on practicing. Anya sabay kindat. I don't know how to play chess. Napangiti na lang siya. Well, Lola doesn't know how to. Si Lola mo ang champion dati sa college. She's a queen of chess. Hindi natuto si Lolo kahit ang turo ni Lola mo. What? Lolo tricked me? Joke time lang pala yung laro namin.
He looks so proud every time na nanalo siya. Kaya pala hindi natutuwa si Lola. She looks disgusted with Lolo while Lolo is just happy. Hayaan mo na. Singit ni Leon mula sa likod nila habang hawak ang maliit na trolley na may 3 supot ng wipes, corn chips, cookies at mga lulutuing pagkain. Mamimili sila ngayon ng stocks para sa bahay. Gusto ni Pinky na isamang anak para na rin maging bonding time nila ang pamimili kasama na rin syempre si Leon na hindi lang taga-bantay kundi full-time taga-buhat na rin ngayon. Ayaw mo na manalo si Lolo mo because he is old. Let him be happy. Natawa si Pinky. That's right, Beau. Next time, tuturuan kita para si Lola mismong kalaro mo, alright? Fine. Mas magaling ako sa drawing. Ako rin. Architecture ang kinuha kong course nung college pero nauwi ako sa kickboxing. Drawing is better than chess. Gatong ni Leon na ikinagulat niya. Maalam ka sa drawing? Pwede mo ba akong gawa ng portrait ko? Excited na sabi niya. I mean, I will pay kung okay sa'yo. Libre na basta ikaw. Ang tanong, kaya mo bang mag-model ng ilang oras para sa akin? Game na game si Pinky, pero bago pa siya makahirit ay may narinig siyang sigaw mula sa hindi kalayuan. Pinky Lecho! Napalingon siya agad sa kabilang aisle ng grocery. Nakita niya sina Steph at Mariam. Pareho naka-sunglasses sa loob ng mall at parang bagong labas mula sa fashion magazine. Pagkakabayan dalawa habang bitbit ang tig-isang eco bag na organic greens at bottled cold brew. Oh no! Mahinang sabi ni Pinky. Too late. Girl, ikaw ba yan? And who is that? Halos magkasabay ng tanong ng dalawa habang nakatutok ang daliri kay Leon. Napapikit siya. Guys, meet Leon. Bodyguard ko siya. Leon, meet my best friends, Steph and Mariam. Hi to you, sir! Bati ng dalawa. Tumango ang lalaki. Nice to meet you po. Po? Bakit pagdating sa amin ang lakas makatanda? Reklamo ni Steph. Huwag mo nang intindihin si Steph. Red days niya ngayon. Singit ni Mariam. Wow ha, Pinky. Hindi mo man na sinabing may hinar kang action star. Tama! Dagdag ni Steph. May resemblance kay Park Seo-joon pero mas Pinoy hat. Mga baliw kayo, bodyguard ko siya. Sabi niya, may diin sa bawat salita. Kaya behave kayo. Bodyguard ha? Ulit ni Mariam habang pinupunasan kunwari ang imaginary lipstick niya. Kaya palang ganda ng aura mo lately. Masyado kang blooming, Pinky. Dagdag ni Steph. Don't tell me, may something. Wala. Putol agad ni Pinky na halos maubo pa. Wala kaming ganun. Wala raw. Singit ni Leon habang pinagmamasdan si Beau na lumayo saglit upang maghanap ng chichirya. Kissing in the car is nothing to Madam Pinky. Inis niyang hinarap ang lalaki. It means nothing talaga kasi hindi na nasundan pa. So, gusto mo na repeat pero hindi mo naman sinasabi. What? Sabay halos pasigaw na tanong ni Steph at Mariam. Excuse me? Leon! Sabay hampas ni Pinky sa braso ng lalaki. Nagbibiro lang siya. Hindi totoo yun. Ay, nako. Baling niya sa mga kaibigan. Pero si Leon ay nakangiti lang. Parang walang kasalanan. Si Beau naman ay bumalik na mula sa pagkuha ng mixed nuts sa stand sabay sabing, I'm tired, Mama. Thankful siya sa distraction na yon. Beau, huwag ka na magpapabuhat kay Tito Leon ha. Dito ka na sa tabi ko. Ayos lang, Pinky. Pagod na raw siya. Multitasker. Tagabuhat, tagabantay at tagadala ng feelings. Singit ni Steph bago inakbayan si Mariam. Napasinghap si Pinky. Mamili muna tayo. Kung gusto niyo, magkape tayo after dito. Doon niyo na ako gisahin. Game, pero isasama natin si Leon na. Hirit ni Mariam. We need answers. Sa isang cafe na may view ng small garden sa gilid ng mall, nagkakape na ngayon na magkakaibigan. Si Beau ay pagod na. Natutulog ito sa upuang sofa habang nakapatong ang ulo sa hita ni Pinky. Okay. Pagsisimula ni Steph. Pinky, serious question na. Anong meron? Wala nga. Sagot niya habang dahan-dahang iniikot ang kutsarita sa tasa ng cappuccino. Trabaho lang, guys. Trabaho ba talaga nung magpahatid ka sa bar tapos hindi ka na tumawag ng Grab? Bringing a bodyguard is sensible, pero yung maiwan na kayo lang sa kotse? Tanong ni Mariam na parang may checklist pa yata ng ebidensya.
Wala akong ginawang masama, okay? And kung meron man, may tama ako ng alak. Tsaka ano masama kung maiwan kami sa kotse, bodyguard ko nga siya. Sabay reaksyon ng dalawa. Habang abala sa pag-i-interrogate sa kanya mga kaibigan, ay tahimik lang si Leon sa kabilang mesa. Pinapanood silang tatlo habang umiinom ito ng black coffee. Malayo ang tingin nito pero halatang aware sa paksa ng usapan. Matapos ang awkward na tanungan ay nilapitan niya si Leon para kausapin saglit. Bakit ganyan ka kumakatingin? Tanong niya. Wala. Iniisip ko lang kung ganito mga friends mo, parang hindi ka na makakailangan ng bodyguard. Kayang-kaya ka nilang ipagtanggol. Love life ko naman to eh. Hindi na nila kailangang mag-alala pa. Sabi niya. Love life? Pag-uulit ni Leon, nataranta tuloy siya. Oo, love life. Para sa'yo, hindi ba? Hindi ito sumagot. Ngumiti lang ito at uminom ng kape. Kinakabahan tuloy siya. Baka siya lang nag-iilusyon sa namumuo nilang pag-ibig. Nang palisa sila ng cafe ay binuhat ni Leon si Biu na tulog pa rin. Pagkasakay sa kotse ay maingat itong inihiga ang bata sa likod na upuan, sinigurong may unan at seatbelt. Tahimik si Pinky habang pinagmamasdan si Leon. Suwabe ang kilos nito, parang sanay sa mga bagay na hindi niya inaasahang matutunan ng isang bodyguard. Gaya ng pagiging maalaga nito, lalo na kay Biu. Pagkaupo sa passenger seat ay hindi na siya nakatiis. Leon? Thank you. Napatingin si Leon. For what? Para sa pagbitbit ng mga grocery kanina pati na kay Biu. Hindi ka nainis sa mga siraulo kong kaibigan. Walang anuman, pero kung pwede, mahiling lang ako. Ano yun? I-terminate na natin ang kontrata ng pagiging bodyguard ko. Huwag na tayo magpanggap na trabaho lang itong ginagawa ko kasi Pinky. I don't kiss my client whenever they're drunk. Ikaw ang una. That's not an act of a professional bodyguard. Isa pa ayokong pag-isipan tayo na mali na makakilala mo. Agad na napaayos siya ng upo sa silya. Gusto ko rin yan. Pagod na siya sa patingi-tinging atensyon na ibinibigay ni Leon kapag off na ng oras nito sa trabaho. Gusto na niya kung magkasama man sila, they can be sweet sa isa't isa. Iyon ang simula ng kanilang formal na pag-iibigan. Hindi nagtagal. Mula sa tila tahimik na mga araw ay biglang nabalot ng ingay ang mundo ni Pinky at kitang-kita yon ni Leon. Pagsapit ng Lunes ng hapon, habang papunta sila sa opisina ng main branch ng restaurant ito, ay agaw pansin agad ang tatlong hindi pamilyar na tao na nag-aabang sa labas. May hawak ang mga itong cellphone. Ang iba ay may placard na nakasulat. Clean your food, not just your image. Public safety first. Influencers speak the truth. We'll listen. Pinabagal niya sa sakyan. Tahimik na natutulog si Biu sa booster seat dahil kagagaling lang sa school. Pinky, marahang sabi ni Leon. Umakyat ka na muna sa office. Ako nang haharap. Hindi, Leon. Huwag ka na makipagtalo. You have Biu with you. Hindi ko hayaan na makita ka niya habang pinapalibutan ng mga taong walang respeto. Dahan-dahang huminto ang kotse. Lumabas si Leon at nilapitan ng mga nag-aabang. Good afternoon. Mahinahon niyang bungad. May concern ba kayo? Pwede kayong makipag-ugnayan sa opisina pero hindi pwede ang harassment. Wala kami sinasaktan! Sigaw ng isang babaeng hawak ang cellphone habang naka-livestream. Gusto lang naming marinig ang side ni Miss Elecho. Dagdag ng isa pang lalaki. Nakikita niyo naman may kasama siyang bata. Madiin na sagot ni Leon. Please, respetuhin naman lang ang anak niya. May sandaling katahimikan pero hindi pa rin umalis ang ilan. Kaya't lumapit si Leon sa pinto ng passenger seat. Binuksan yon at marahang inalalayan si Pinky palabas. Yan na siya! Sigaw ng isa. Mabilis ang sunod-sunod na flash ng camera at phone. May isang babae pa na sumigaw. Wala kang malasakit sa customers mo! Napapikit si Pinky. Mahigpit ang hawak nito sa bag habang karga-karga niya si Biu. Nagising ang bata dahil sa ingay. Mama, why are they shouting? Shh, nak, let's go inside. Mahinang sagot ni Pinky. Tinabunan niya ang mag-ina gamit ang sariling katawan. Hindi siya nagsalita pa, pero ang tindig at titig niya ay sapat na para umatras ang ilang nakikiusyoso. Sa loob ng opisina, pagkaupo na mag-ina ay agad tinawagan ni Leon ang isa sa mga kakilala niya sa security network. Hudson, I need your assistance. Naalala mo ba si Pinky Alecho?
Got it. Hindi ba siya nga amo mo dati? Cancel ng pagiging bodyguard mo kay Miss Alecho. What's up? I want you to check someone. Papadala ko ang detalye ngayon. Pinky's my woman, Hudson. Ayoko mapano siya. Pagkababa ng tawag ay naupo si Leon sa harap ni Pinky. Tahimik ito, nakatungo at humihigop na malamig na tubig. Pinky. Papatayin ako ng issue na to, Leon. Hindi, lalaban tayo. Kapag kuwan, naglabas ng formal na memorandum ang City Sanitation Office. May reklamo raw na umabot sa tanggapan kaya't kailangan magsagawa ng surprise inspection sa lahat ng branches ng kainan ni Pinky. Ang buong team ni Pinky ay alerto. Ang managers, chef, crew at cleaning staff ay nakaayos at handa. Alam ng mga ito ang protocol. Iyon ang dahilan kung bakit kumpiyansa siya nung lumapit sa kanyang lead inspector matapos ang 3 oras na investigasyon. Miss Alecho, bunga dito habang may hawak na clipboard. We found no violations in any of your active branches. As in wala? None. Your cold storage is excellent. Inventory logs are consistent. Staff hygiene is up to date. Kahit ang cleaning schedule ay detalyado at sinusunod. Pwede po bang magkaroon ako ng written report? Nanginginig ang boses niya. Of course, ipapa-email ko na rin sa inyo. At isa pa, may mga hakbang kaming ginagawa sa pag-verify ng claim ng influencer na nagpakalat ng issue. For now, consider your restaurant cleared. Napaluha si Pinky sa harap ng buong team niya. Hindi siya makapagsalita. Tumango lang siya at halos yakapin ang inspector sa tuwa. Sa sulok ay tahimik si Leon habang nakasandal sa dingding. Pinapanood ang eksena ng may ngiti. Tumating ang final report mula sa City Sanitation Office. Cleared, no fault, no negligence, no violation. Kalakip niyon ang paalalang. We encourage your brand to consider legal action if defamation is proven. Nang tinanong siya ng kanilang family lawyer sa phone kung gusto niya magsampa ng kaso laban sa influencer, ay saglit lang siya nag-isip. Hindi na muna. Sagot ni Pinky. Wala akong oras sa ganyan. Mas gusto kong ituon ang panahon ko sa mga taong naniniwala pa rin sa amin. Pagkababa ng tawag ay tinapik siya ni Leon sa balikat. Strong move. Wise move. Sagot niya. Beautiful move. Dagdag ni Leon. Naipasok mo pa yan ha. Gusto mo lang magpa-cute eh. Di sige na nga. Totoo rin naman. Nagkatinginan sila. Si Leon ang una nag-initiate ng halik. Panay ang bulong nito ng mga papuri habang hinahagod ang kanyang likod. Nauwi sa pag-iyak ang kanyang kasiyahan. Sa wakas kasi ay wala na siyang iisipin. Tapos na. Iyon naman ay nagbago pagdating na sumunod na linggo. Breaking news. Influencer na nagreklamo laban sa kilalang restaurant, umamin na scripted ang lahat para sa content. Habang binabasa ni Pinky ang headline mula sa tablet sa kanyang opisina, ay halos hindi siya makahinga. Isang video confession mula mismo sa influencer na nagbintang ng dumi sa pagkain ng kanyang restaurant ang naglabas ng pahayag. Guys, I just want to be honest now. The video was scripted. We didn't actually find anything gross. I'm so sorry to the restaurant owner, Miss Pinky Leche, and to the staff. It was all for content. Dapat funny lang yun eh. I regret it now. Being an influencer is hard kasi nag-iisip kami lagi ng mga bagong i-content kaya naman please excuse my error. Mayaman pa rin naman kayo kaya hindi ganun kasakit yung nangyari. Aminin natin. This is me being honest so your judgment is not welcome. Nagpapakatotoo lang po ako. Leon. Mahinang tawag ni Pinky. Pumasok si Leon. Hawak ang isang tasa ng kape. Ano? May umamin na. Alin? Yung influencer. Umamin na scripted ang lahat. For content lang daw. Hindi agad nagsalita si Leon. Tumango lamang ito. Tila ba hindi ito nagulat? Bakit parang hindi ka shock? Napakamot lang ito sa leeg. Alam ko na nung isang araw pa. What? May kaibigan akong tumulong na halukayin ng background ng influencer na yan. Medyo creative ang approach, pero effective. May nakuha kaming video recording at lumang kaso sa dating PR firm niya. Tinapik lang namin, nagparamdam. Hindi namin siya kinorner. Pinakita lang namin na alam din natin ang baho niya. Leon, that's blackmail? Siguro, we never verbalize it as a threat. Just information laid on the table. Bahala na siyang magpasya kung gusto pa niyang manira ng pangalan ng ibang tao. Natahimik si Pinky ng ilang segundo.
Leon, hindi ka kaya mapano sa ginawa niyo? I worry about you. Alam ko, Seryoso nitong tugon. pero nakita ko kung paanong halos malusaw ang negosyo mo. Kung paanong halos hindi ka na makatulog. Kung paano mo tinitis ang mga salita ng ibang tao para lang makabangon. I couldn't just stand there. Paano na lang si Beau? Baka hindi natin alam na nabubuli na pala siya sa school. Napaupo si Pinky. Hindi iba kay Leon ang anak niya dahil noon pa man, para na ring anak ang turing nito kay Beau. Minsan nahihiya pa siya dahil mas inaalala pa ni Leon ang kahihinatnan ng anak niya kaysa mismo sa kanya na ina nito. Salamat. I'm not sorry I did it. Dagdag ni Leon. Kung mali man, I will live with that. But I know you deserve better. Isang malambing na ngiti ang gumuhit sa labi ni Pinky. I love you so much, Leon. Malaga rin kayo ni Beau sa akin. I think both of you as my family. Siyang anak at ikaw ang misis ko. Hindi ako papantay sa yaman mo, Pinky. Pero gusto kong ipakita na may pagtatanggol ko kayo sa parang alam ko. Naluha siya ng kaunti sa sinabi nito. Ito na siguro ang sinasabi ng mama niya bilang father figure na wala sa buhay ni Beau dati. A protector na masasandalan niya kapag pagod na siya. Hindi nagtagal, sa tulong ng kanyang legal team, opisyal na nagsampa ng reklamo si Pinky laban sa influencer. Libel, defamation at public nuisance ang pangunahing hapon. Hindi para gumante, kundi para ipakita na may hangganan ng pagiging content creator. Hindi lang para sa akin. Ani Pinky sa kanyang abogado. Para to sa iba pa negosyante na walang boses o koneksyon. Para matuto rin ng iba na hindi birong sirain ang reputasyon ng iba para lang sa views. Sa gitna ng busy schedule ni Pinky, sumiklab naman ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ma, my head hurts. Daing ni Beau habang nasa mesa. Hindi na nito tinapos ang spaghetti sa pinggan. Nasusuka ako, Mama. Nagtakas si Pinky. Ha? Halika nga, check natin. Paglapit niya, agad niyang naramdaman ang init sa katawan ni Beau. Leon! Sigaw niya. Agad na lumitaw si Leon mula sa kusina. Nagpasalamat siya dahil halos mag-live-in partner ng estado nila ngayon. Dahil may emergency, may kasama siya sa pag-aasikaso kay Beau. Pakihanda ng sasakyan. Si Beau sobrang init, hindi basta-basta lagnat na to. Inalalayan nila ang bata palabas ng bahay. Sinamahan sila ni Leon sa ospital habang buhat-buhat si Beau na halos hindi makapagsalita sa sobrang sakit ng katawan. Pagdating sa private hospital ay agad na sinuri ng pediatrician si Beau. Mataas ang lagnat niya, mukhang viral pero kailangan nating i-monitor kung may ubo, patuloy na pagsusuka o rashes. Kung tumaas pa ang lagnat o hindi bumababa sa loob ng 24 hours, baka kailangan siyang i-confine. Bumagal na lang bigla ang mundo ni Pinky. Habang sinasabi yun ng pediatrician, ay marahan ang hinahagod ni Leon ang likod niya. Hindi ito nagsalita pero sapat ng haplos para sabihing, nandito lang ako. Gabi na at nakaidlip si Pinky sa gilid ng kama ni Beau. Wala itong make-up, naka-ponytail lang at pagod na pagod. Tahimik na pumasok si Leon sa ER. May dala siyang tray na may lugaw, juice at gamot. Marahan niyang inilapag yun sa mesa, saka umupo sa paanan ng kama. Kumusta? Mahina niyang tanong. Hindi pa bumababa. Baka in-confine siya, Leon. Natatakot ako. Baka napapaano na siya. Nandito na tayo sa ospital. Mabibigyan agad siya ng lunas. Pagpapakalma niya kay Pinky kahit pa siya mismo ay kinakabahan na rin. Akala ko matatapos na lahat ng problema pero may bago na naman. Siguro hindi ganito nasa isip mo nung gustuhin mong maging tayo. I have so many problems, Leon. I'm so sorry. Halos mapailing siya sa sinabi nito. Mag-partner na tayo, ba't parang ibang tao pa rin ako sa pananaw mo? Dalawa tayo sa sitwasyon to. Nandiyan si mama at papa mo, si Ate Lani, tapos sa mga kaibigan mo. One call away lang sila, mahal. Gagaling din si Beau. We pray and then listen to the doctor. Napatingin si Pinky sa kanya. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko haharapin to kung wala ka. Gusto mo lang ng lambing. Nakaya mo ng 8 years na kayo lang ni Beau, Pinky. You're strong. Yun nga lang, ngayon may extra push ka pang matatanggap mula sa akin. Niyakap niya ito na mahigpit. Wala tayong magagawa. May mga problema talagang sunod-sunod kung dumating. Kailangan maging matatag tayo lagi at maging handa. Isang linggo ang inilagay nila sa ospital saka lamang gumaling si Beau. Wala na ang lagnat. Bumalik ang sigla at muli na naglalaro ang bata sa bahay.
Ngunit kahit masaya si Pinky na muling makitang anak na puno ng enerhiya, isang tanong naman mula sa kanyang mga magulang ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pinky, anang kanyang ina habang sila'y nasa sala. Butit gumaling ng apo namin, pero hindi itong huling beses na mag-aalala kami. Ma, okay na si Beau. Viral flu lang yon. Alam naming okay na siya. Pero hindi natin kilala ang biological father niya, anak. Baka may lahi ng sakit ang tatay niya gaya ng heart disease, asthma, diabetes, kahit mental health problems pa. Sumingit ang kanyang ama. Para kay Beau, Pinky, kung may makukuhang info sa sperm bank, humingi ka na. Mas mabuti na alam natin. Tahimik siyang tumango. Totoo naman ang sinasabi ng mga magulang niya. Maswerte siya at lumalaking malusog si Beau. Pero hindi ibig sabihin nito'y dapat na siya maging kampante. Kaya't kinabukasan, habang abala si Beau sa pag-aaral kasama si Steph sa bahay, niyaya niya si Leon papuntang fertility clinic kung saan siya noon nagpa-inseminate. Mukhang hindi mo first time dito Biro ni Pinky habang nakatitig si Leon sa signage ng pasilidad. Actually, no pa. Nung magpa-test ako at nakitang pwede ako maging candidate, I volunteered. Gusto ko makatulong sa iba pero isang beses lang ako nag-donate. Na-realize ko kasi na anak ko ang ipinamimigay ko, alam mo yun? That's a heavy psychological burden to think. May anak ako na hindi ko kilala. Ngayon, iba na lang ang ginagawa ko. Nagdo-donate ako ng dugo every 4 months. Nakuha ko si Beau dahil sa clinic na to. Coincidence lang, right? Beau was a good decision. Sinisigurado kong maayos ang donor. Pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin kung anong background niya maliban sa medical clearance. Ngayon, mukhang kailangan kong kilalaning maigi ang donor niya. Okay, I'm with you. Let's find answers. Pagpasok nila ay tinanggap sila ng receptionist na agad nakilala si Pinky. Miss Lecho, welcome back. How can we help you? Hi, I need to inquire about my sperm donor. My son's recovering from an illness and my parents are requesting a deeper genetic profile of his sperm donor, just in case. Wait lang po. You'll need to speak with Dr. Valencia. Anang receptionist. Namumutla mukha ni Pinky habang naghihintay. Okay ka lang? Tanong ni Leon. Kinakabahan kasi ako What if may something talaga? Hindi ko kakayanin kung malalaman ko na lang na may problema nga lalabas sa hinaharap. Ayoko mahirapan si Beau. Di mas lalong kailangan nating magtanong ngayon para maagapan natin kung meron nga. Bumukas ang pinto at tinawag sila ng nurse. Miss Lecho, bunga ni Dr. Valencia. Kumusta na si Beau? He's doing better po. We're here to inquire about his donor. Baka po may mas malalim pa kayong information tungkol sa kanya. Baka may underlying sickness sa pamilya niya na dapat ko malaman. Actually, that's a good question. We rarely give extended info unless medically necessary or court-mandated. Pero since kayo ang legal guardian at kayo rin ang tumanggap ng serbisyo, you can access what we call the Level 2 profile. It includes family health history, psychological assessments, educational attainment ng donor. Tumango si Pinky. We'd appreciate that. Napansin niya ang pagtitinginan ng doktor at assistant nito habang binabasa ang file. Tila ba hindi makapaniwala ang mga ito habang nakatingin sa kanila ni Leon. Is there something wrong? Tanong ni Leon. Suminghot si Dr. Valencia, waring alanganin sa sasabihin. Miss Lecho, there's something you need to know. This is highly unusual but your case is one of a kind. Napakunutan noon ni Pinky. Ano pong ibig niya sabihin? Binuksan ng doktor ang folder. You see, donor ID number 1982XY is a restricted donor. Hindi na siya active. Ginamit lang ang similya niya para sa isang successful pregnancy. And it was yours. Napahawak si Pinky sa dibdib. Okay po, pero pwede ko bang malaman kung sino siya? May saglit na katahimikan bago muling nagsalita si Dr. Valencia. We are not allowed to disclose the personal profile of our donors but based sa updated records and after cross-referencing, the donor is Mr. Leon De Silva. Halos mabingi si Pinky dahil sa narinig. Walang kumibo. Ang buong silid ay tila nawala ng hangin. Tangi ang wall clock lang ang maririnig. Napalingon siya kay Leon. Para ba nakakita ng multo ang lalaki habang nakatulala sa kanya? Leon? Nauutal itong kumapit sa kanya. Oh, wait, what?
Dr. Valencia pulled up another folder, kasama lamang ng nauna at mas manipis. You were a donor under our previous program. You met all the physical, medical, and psychological requirements. Confidential ka sa system pero nang dumating ang formal na request mula kay Miss Alecho years ago, it matched. We had no reason to inform either party dahil anonymous protocol yon. Natawa si Leon. Wow. All these years, iniisip ko si Millie ang iniwan ko dito, doktora. I was feeling guilty pero sinasabi ko na rin sa sarili ko na at least nakatulong ako sa ibang gustong magkapamilya. Pinky, it was you. Hindi makapaniwala si Pinky. Bigla siya natahimik. Ang alam niya lang, nagpapasalamat siya dahil sigurado siyang isinugo ng Diyos na mag-cruise ang landas nila ni Leon dahil kay Beau. God wants her to have a complete family and this time, she will cherish it completely. Sa labas ng klinik, nalulula si Leon dahil sa nalaman. Ngayon tuloy ay mabibigyan niya ng pangalan ng sayang nararamdaman sa tuwing magkasama sila ni Beau. Iyon pala ay lukso ng dugo. Pinky, panimula niya. Gusto mong malaman kung ano nararamdaman ko? Sabihin mo. Masaya ako pero natatakot din. Wala ako nun sa buhay ni Beau. Hindi kaya siya malito sa nangyari. Napahinto si Pinky. Saka na natin ipaliwanag kapag malaki na siya. Baka mamaya ibang pagkaintindi niya tapos sabihin pa niya sa iba. Mabuti na lang at marami kang photo album sa bahay. Gusto kong ikwento mo sa akin ang lahat ng naranasan mo sa pagpapalakas sa kanya. Ngayong nalaman na natin ang totoo, alam ko na kung saan nanggaling ang pagiging matapang ni Beau. His dad was actually a former MMA fighter sa Korea. I know he will be so proud. Ngumiti si Leon. Thank you. Mas lalo ka matutuwa pag nakita mo yung portrait na ginawa namin ni Beau. Siya nag-shade nun. Makalipas ang isang taon, tila ibang-iba na ang mundo ni na Pinky, Leon at Beau. Wala na ang tensyon ng dating iskandalo sa restaurant. Sa katunayan, lalo pang lumago ang negosyo ni Pinky matapos patunayan ng batas at ng publiko na ang lahat ay paninira lamang. Hindi lang siya binago ng mga nagdaang sakuna, kundi lalo pa siyang pinalakas. At si Leon, hindi na ito nakasuot ng leather jacket na parang laging handa sa gulo. Ngayon, kadalasan ay makikita itong naka-apron habang naghihiwa ng gulay o nag-aayos ng merienda ni Beau. Wala na ang titulong bodyguard. Pinalitan iyon ng mas malalim at mas makabuluhang papel. Isang ama, katuwang sa buhay at tagapagtanggol nilang mag-ina. Papa, help me with this! Sigaw ni Beau mula sa sala habang hawak ang puzzle ng solar system. On it, Captain! Tugon ni Leon, sabay saludong parang sundalo sa kanya bago lumapit sa anak. Tumingin si Pinky mula sa kusina. Habang pinupunasan niya ang kamay sa tuwalya, hindi niya naiwasang mapangiti. Ang dating takot niya na maiwanan ng panahon ay napalitan ng kumpiyansa dahil may kasama na siyang haharap sa bawat hamon ng buhay. Nagpasya silang magsama ni Leon. Bumuo ng tahimik pero matatag na tahanan at maghintay ng tamang panahon para sa kasal. Ma, look! Sigaw ni Beau habang tinuturo ang tamang pwesto ng planetang Jupiter sa puzzle. Very good! Anya bago lumapit sa dalawa at niyakap ang anak. Teamwork kay ni Papa ha? Yup, we're a team, Mama! Ngumiti si Leon at hinawakan ng kamay ni Pinky. Nandito na ang commander natin, Beau! Kinagabihan, habang tulog na si Beau sa silid ay sabay na nahiga sina Pinky at Leon sa kama. Tahimik ang paligid. Tanging ingay ng hangin mula sa bintana ang naririnig. Ano bang plano mo sa proposal? Tanong ni Pinky habang nilalaro ang kwintas sa suot. Nabisto na niya na may pasurpresa si Leon para sa kanya na mahawakan niya ang cellphone nito. Top secret, pero alam mo naman ng mga mala-action star, dapat may pasabog. Leon, pag may pa-fireworks sa buong-buong natin, hindi ako papayag ha. Kahit yung pa-portrait, okay na ako dun eh. Kahit mali-mali ang pagkulay ni B sa mukha ko, ayos lang. Noted. Sagot nito sabay halik sa noon niya. Speaking of portrait drawings, may gift ako sa'yo. Tinanggap ni Pinky ang ibinigay ni Leon na napakalaking frame. Sinilip niya ang laman na larawan at halos sumabog ang ulo niya dahil sa hiya. Iginuhit ni Leon ang unang halik sa pagitan nila noon. Kuhang-kuha maging ang kinang sa kanyang mga mata. Leon, oh my God! Itago mo to, huwag mo ipapakita sa iba ha! Impit na sigaw niya.
Natawa lamang si Leon sa kanyang naging reaksyon. Hinapit siya nito sa isang mahigpit na yakap. Buti na lang at yun ang ginawa kong subject. Gagawin ko sana yung mala-rose nude portrait sa Titanic pero baka bigla mo na lang akong patulugin sa labas. Napatakip na mukha si Pinky at halos ayaw na magsalita pa. Let's sleep. Anang lalaki kapagkuhan. Pinampas niya ang braso ni Leon. Pagkatapos mong ipakita to at magsalita ng kung ano-ano, matutulog ka lang. Mas lalo lumakas ang tawa ng lalaki bago siya inumpisahan itong lantakan sa higaan. Nakangiti siya na tulog nung gabing yon. Kinaumagahan, naabutan niyang wala si Leon sa tabi niya kaya naman mabilis siyang naligo. Nagbihis at bumaba. Nakita niya ang breakfast setup na ginawa nito para sa kanya. May nakaipit na note sa ilalim ng baso. Will you marry me? Nataranta si Pinky. Agad siyang pumunta sa pintuan upang magpalit ng sandals. Hahanapin niya sa labas ang kanyang mag-ama. Pagkabot niya sa kanyang paboritong sapin sa paa ay may note muli na nakapaloob doon. Will you marry me? Natawa na lang si Pinky dahil sa kalokohan ni Leon. Talagang sulat kamay pa ni Biu ang gamit ito. Nagkuntsabahan na mag-ama. Ginulat siya ng mga lobo na nasa labas ng bahay. Naroon din ang kotse ni Steph, ang sasakyan ni Ate Lani at kanyang mga magulang. Sinundan niya mga disenyo nagkalat at napunta sa likurang bahagi ng bahay. Nakita niya ang buong pamilya na aligaga habang nagdidisenyo sa bakuran ng tahimik. Nagsasabit sina Steph at Marian ng malaking banner sa puno. Kulang na lang mag-sign language ang dalawa para maging tuwid ang tela. Will you marry me? Tanong na nakasulat sa banner. Ang kanyang mga magulang ay nagkakalat ng mga bulaklak at lobo. Nakangiti ang mga ito na parabang excited sa magaganap. Pawisan naman si Leon habang pinapampang rubber balloons kasama si Biu. Walang ginagawa ang bata kundi punasan ng noo ng ama habang nagpapakahirap ang huli. Papa, di naman ba masakit? Tanong pa nito. Hindi, favorite color ni mama mo ang green at white kaya damihan pa natin. Ingat ka at baka may pumutok. Okay po. Hindi siya napansin ng mga ito kaya naman dahan-dahan siyang tumalikod para bumalik sa higaan. Pagkukunwari siyang wala nakita para naman hindi masayang ang preparation ng mga ito. Isang oras pa ang lumipas at pumasok sa wakas ang silid si Leon. Good morning, Pinky. Bumaba ka na para mag-almusal. Bumangon siya at hinayaan ng lalaki na alalayan siya sa bawat galaw. Kitang-kita niyang excitement nito at proud ng ngiti at walang kapaguran na effort. Ang magiging sagot ni Pinky sa tanong nito, I do with all my heart. Walang sawang I do. Sa hirap at ginhawa, I do. Then love shared between them will stand the test of time. Leon deserves loyalty and love. Lahat ng yon ay kaya niyang ibigay. Para sa kanya naman, wala siyang requirement para sa magiging asawa maliban sa dapat ay si Leon ito. Will you marry me, Pinky? Tanong ni Leon nang nasa labas sa sila. Tulad ng plano niya ay nagpanggap siyang nasorpresa para hindi naman masayang ang effort nito at ng mga mahal niya sa buhay. Napatingala siya at saglit na pinasalamatan ng Diyos sa lahat ng blessing na natanggap. Hindi niya sasayangin ang bawat araw na ligtas at malusog sila. She will thank him by being kind and honest to others. Yes, Leon, pakakasalan kita. Sagot niya nang may matamis na ngiti. Ang aga-aga ay nagpa-party sila sa kanilang bakuran dahil sa magandang kaganapang yon. She can't wait to be with Leon for the rest of her life. At kung may susunod pang buhay pagkatapos niyon, why not? The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!